Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. And for 2024, we will continue. Papagpatuloy natin yung pag-share ng mga videos tungkol sa knowledge, skills, and attitude. KSA, para tayo ay maging better, safer riders or BSR. Anyway, so isa sa mga knowledge na kailangan nating matutunan yung bike check. Okay, hindi to yung bike check na kung saan parang ipinapagyabang yung mga piyesa ng motor o ng bike. Okay, hindi ganoon bike check. Ang bike check is yung susuyuri natin yung piyesa ng motor bago tayo magsimula mag-ride para siguraduhin na maayos yung kondisyon ng motor natin. Okay? So hihimay-himayin ko na lang yan sa mga maliliit na videos. For this video, we are going to look at chain slack. Okay? Yung chain slack, ito yung free play ng kadena. Ayan, makikita nyo, di ba? Okay. So, hindi ko na muna i-demo sa ngayon kung paano mag-adjust ng chain slack. That will be for another video. Pero dito, pag-usapan lang natin bakit mahalaga na merong chain slack. Okay? Now, ang chain slack, para ma-check natin yan, tingnan natin tong gitna, yung gitna ng rear sprocket. So, itong gitna ng rear axle. Tingnan natin yan dito. O yan, dito. Yan. Tapos hanapin natin yung gitna ng front sprocket. So, dito yan. Dito. Okay? Now, hahanapin ko yung gitna ng dalawang points na yan. Nandito. Okay? So, ngayon, iba't iba yan sa iba't ibang bikes, di ba? Kasi iba't iba yung haba. Nandito yung gitna. Estimate lang naman. Ang gagawin ko, okay? Itutulak ko itong lower part ng chain pataas at panonoorin ko yung upper chain. Kailangan hindi yun gagalaw. Pag nagsimula yung gumalaw, dun ko na ititigil yung pagtulak. Okay? Tutulak natin yon. Yun, dun na siya gumagalaw, di ba? Yan. So ngayon, itong free play na to, ito na yung aking chain slack. Basta hindi gumagalaw. Ayan. Ang isa ko pang paraan na natutunan ko sa sarili ko is put the bike in gear. Yan. So, naka first gear na to, di ba? Tapos, i-atras ko yung gulong para ma-stretch yung top chain. Yan o, na-stretch yung top chain, di ba? Na-stretch. And now, I will check the slack habang tinutulak ko yung gulong palikod. Yan. Mapapansin nyo, parang lumaki yung slack, di ba? Kasi, nakuha ko na lahat, na-stretch ko na yung upper chain. Ayan. Ito, kaya ako naman to ginagawa to simulate yung kung ano yung chain slack during engine braking and downshifting. Or during acceleration na rin kung ano. Yan. Now, pag na-check ko na yung chain slack, I will go to the user's manual. Titingnan ko kung ano yung factory recommended chain slack. In the case of my bike, it is 30 to 40 millimeters. Now, hindi na rin ako magpapakita dito ng ruler o kung ano man kasi saka natin gagawin yun. Pero in this case, tansyado ko na kasi yung motor ko. Kilala ko na to. And I can say that this is well within 30 to 40 mm. Yan. Ito mo, itong bottom ng chain link, pag inangat ko yan, yung distance na yun ang inangat niya, yun yung i-measure natin. Okay? Yan. Again, saka na natin i-demo yan sa sunod na videos. So ngayon, bakit mahalaga ang may chain slack? Okay? Mahalaga yung chain slack kasi siya yung mag-absorb nung mga shock, okay? During yung shifting, during suspension play, at yun yung makakatulong para maging smooth yung ating pag-ride. Okay. Imagine natin na sobrang higpit ng kadena. Kapag tayo ay nag-engine braking, yung right before shifting, upshift or downshift man yan, kapag tayo nag-engine brake, merong tension sa rear tire kasi umiikot pa siya because of momentum sa daan. Tapos yung drivetrain niya, nag-i-slow down na. So meron niyang tension yung chain. Tinatanggap niyan. If you don't believe me, manood kayo ng mga slow-mo na mga nangangarera sa World Superbikes.
dahil doon kayo makakakita ng yung tinatawag na tsunami chain, yung tsunami effect during engine braking. Kita nyo, lumalaglag yung chain nila dito. Okay, ina-absorb yung chain na yun, yung shock na yun ng engine braking tsaka ng sudden downshifts or shifting upshifts. Kung wala yung chain slack na yun, kung wala yung free play na yun, yung vibration na yun, yung shock na yun, mararamdaman yun dito sa rear drivetrain, sa rear sprocket, mararamdaman yun ng gulong, mararamdaman yun ng rider. Hindi siya magiging smooth yung shifting or yung engine braking. Magiging jerky o pabigla-bigla. And nakakabawas ng confidence yun during a ride. Lalong-lalo na kung halimbawa medyo mabilis-bilis ka, tapos nag-engine brake ka, tapos nag-start ka mag-downshift ng sudden downshifts kasi gusto mo nang i-approach yung corner. Medyo nakakatakot yun dahil parang kakaldag yung rear tire. So mas magandang merong tumatanggap o merong nag-absorb ng shock na yun. Another thing is, yung sabi ko kanina is yung suspension play. Kung makikita natin, itong swing arm, so kaya nga siya swing arm, di ba? Siya yung nagsuswing up and down. Ito yung pivot point niya, ito yung arm niya, yan. So kung sa physics, ito yung tungkol sa fulcrum. Kaya hindi na natin masyadong gagawing technical, pero nagsiswing yan. At habang nagsiswing yan, yung chain na yan, okay, kita nyo naman, di ba? Magsiswing yan kasama ng swing arm. Magbabago yung angle niyan in relation to the pivot point. Yan. Pag nagbago ang angle niyan, itong chain na to, hihigpit yan o luluwag, depende sa movement. Okay? Now, kung masyadong mahigpit ang chain slack or kung walang chain slack, pag-angat paggalaw ng suspension, yung chain, hihilahin niya, pipigilan niya yung paggalaw ng suspension. Konti lang naman talaga yung difference, pero it's a big factor na rin. Kapag napigilan ng chain na masyadong mahigpit yung movement ng suspension, hindi magagawa ng shock yung kanyang trabaho. It's not gonna be efficient. Yun. Okay? So example na binigay ko tungkol sa mahigpit na chain. Ano naman ngayon yung sa maluwag? Yung sobrang luwag na chain slack. Well, ang problema naman sa sobrang maluwag na chain slack, ang problema sa maluwag na chain slack is pwedeng tumalon yung kadena sa sprocket during either heavy braking, heavy engine brake, downshifts, upshift. Pwedeng tumalon yan, pwedeng kumalas yan sa rear sprocket or even sa front sprocket. And that is a disaster. Pag yun kumalas, hindi siya maganda. So ano yung point natin dito? Hindi pala maganda na masyadong mahigpit ang kadena. Hindi pala maganda na masyadong maluwag. So anong dapat? So balik tayo sa sinabi ko kanina. Alamin natin kung ano yung factory recommended ng ating yung gumawa ng motor natin. Anong nire-recommend nila na chain slack. At yun ang sundin natin. And in the next videos na gagawin natin, abangan nyo na lang kung kailan yan, i-demo natin. Papalitan ko i-adjust ko yung chain slack ni Octavia. Papakita natin yung sobrang higpit, yung sobrang luwag para makita natin yung difference. Para makita nyo na rin kung ganito yung motor ninyo, at least meron kayong reference kung paano mag-adjust ng chain slack sa inyong mga big bikes. Alright, so thank you so much. I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride. Abangan nyo na lang.